Yung matutulog ka na nga lang ta's bigla mong naalala na meron ka pa palang gagawin, ito nga't gagawin ko na bago pa ako matulog. Ito kasi natiklop ko 'to ng mga bandang hapon, tapos sabi ko, bago nga ako matulog ilalagay ko na siya dun sa mga lagayan niya para nga wala nang nakakalat dito banda sa lamesa or sa upuan. Natawa pa nga ako kasi pagkahiga ko napaay na lang talaga ako nung nakita ko nga 'to sa mga upuan. So inisip ko muna kung gagawin ko na ba or kinabukasan na lang, kaya lang naalala ko alis pala ako kinabukasan kaya ngayon ko na gagawin. So ito nga't kinuha ko na sa kwarto ni Athena yung mga lagayan ko ng mga kumot, punda. Gusto ko talaga sanang bumili ng bago ng ganito, yung isahang malaki na lang para isahan na lang yung lagayan. Pero ang problema ko naman wala na akong paglalagyan dahil nga maliit lang yung kwarto ni Athena. Ito kasing mga maliit na lagayan na itim na to mga mami, so nilalagay ko lang to sa ilalim ng kama ni Athena. Tapos pag magpapalit na ako ng mga punda, ng kumot, ng sapin sa kama, hinuhugot ko na lang. Kapag isang malaki kasi wala talagang paglalagyan kasi nga meron na akong sampayan ng mga polo naman ni Daddy dun sa loob ng kwarto ni Athena. Kaya wala nang pag-asa talagang bumili ng bagong lagayan. So, dahil nailabas ko din naman na itong mga lagayan ko na mga kumot at punda, nilabas ko na nga din muna yung mga pangpalit ni Athena ng kumot, punda, pati na rin ng bedsheet. Para nga sa susunod na araw, kapag wala na ako talagang gagawin, asikasuhin ko naman yung kwarto niya, maglilinis naman ako dun at papalitan ko na nga yung bedsheet. Yung mga punda ko, mga mami, isa lang yung kulay, isa lang yung design, tapos kung napansin nyo, puro luma na. Kasi nga matagal na yung mga yan, luma na talaga yan. Parang yung iba nga dyan, hindi pa kami mag-asawa ni Daddy or hindi pa kami magkakilala, punda na namin yan sa bahay. Kaya minsan mga mamis, kung mapapansin nyo, parang akala nyo hindi ako nagpapalit ng punda. Kapag nanonood kayo ng mga vlog ko, nakikita nyo palagi, ayun na naman yung punda ko, parang ayun lang ulit yung punda ko. Kasi nga isa lang yung mga design ng punda ko, tsaka yung kulay niya parang light pink, light green, tsaka light gray lang. Yung mga dark pink naman na makikita nyo mga mamis, puro kay Athena yan. Yung sapin niya sa kama, yung punda, yung kumot, kasi nga diba mahilig siya sa pink. Nung natapos naman ako dun sa mga lagayan ng mga kumot, punda, pinasok ko na nga ulit sa kwarto ni Athena at nilagay ko na sa ilalim ng kama niya. Mabilis lang naman hugutin yun mga mamis, kasi yung kama niya parang ano lang yun mga mamis. Anong tawag dun? Yung, ay nako. Yon, single lang yun mga mamis na parang folding bed lang. Actually, folding bed talaga yun. Ginawa ko lang siya na single bed kasi nga 'di ba yung kutso ni Athena pang single lang. So bali ang sunod kong ginawa mga mamis ay nagsampay ako ng mga damit namin ni Athena na pinaikot ko sa washing kasi nga dahil nga kumilos naman na ako. So bago ako nagkasikaso or bago ako nag-setup ng camera ay nagpaikot na ako ng mga damit namin ni Athena sa washing. Total konti lang naman yun. Nung natapos naman na ako magsampay dahil nga konti lang naman yun, sunod ko naman ginawa ay nagpunta na nga ako dito sa may lagayan ko nung mga ibinigay sa akin na pasalubong. Kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo kanina, uwi ako sa bahay nila mama. Kasi nga maghahatid ako or magbibigay ako sa kanila neto. Papalabasin ko na galing to sa akin. Binili ko to. Hindi, charot! Kaya ko pala naisipan na magbigay or maghatid na nga sa kanila nitong mga binigay sa akin na pasalubong or mag-share din sa kanila kasi nga nararamdaman ko na nauubos na namin ni Athena to. Baka maubos namin to ni Athena nang hindi man lang nakatikim yung mga pamangkin ko. Siyempre, alam nyo naman, first time maka-experience ng ganito kadaming stock na mga chocolate at mga biscuit or mga cookies. Kaya tuwing pagkagising namin ni Athena, hala, dun agad kami pupunta sa kusina para kumuha ng mga ngata. So dahil marami nga akong pamangkin mga mamis, hati-hatiin ko lang to. Tapos kasama pa sa hati yung mama ko. So, sa mga hindi nakakala mga mami, ang pamangkin ko ay 7. Anak lang yon ng 2 kong kuya. Bunso kasi ako mga mami. Pero itong mga papamigay ko, hatiin ko lang sa 2 kasi yung 4 naman, magkakapatid yon, nakatira lang yon dun sa bahay ni mama. Madalas nyo na yun nakikita sa mga vlog ko. Tapos yung 2 naman, hindi sila dun nakatira sa bahay ng mama ko. Dun sila nakatira sa may lola nila, sa side ng mama nila. Bali yung nanay kasi nila mga mami patay na. Maliliit pa yung mga pamangkin ko na yon. Alam ko na i-vlog ko na yon minsan mga mami. Sinatiran ko sila ng grocery nung nagkaroon ako ng pera. Eto at nahihirapan na nga ako maghati-hati mga mamis. Binibilang ko kung ilan ang chocolate sa bawat isang pamangkin ko. Kasi gusto ko pantay-pantay talaga mga mamis At bukod doon, lahat nga gusto ko makatikim at lahat matikman nila. Pero yun nga, may mga bagay ako dito na hindi ko maibigay sa kanila o hindi ko ma-share. Kasi meron ditong mga cookies o hindi naman kay ibang candy na kapag binuksan ko, dapat maubos na rin ng araw na to. Kasi nga, lalanggamin kapag hindi ko inubos agad. Kaya may mga ibang hindi na ako nagbigay sa kanila. Bale, itong nilalagay ko mga mami sa may nakahiwalay na unang plastic, yung may mga almonds, yung mga pretzel, para yan kay mama mga mamis. Kasi si mama mahilig din naman talaga yun sa matamis. Pero hindi ko na siya nilagyan ng maraming chocolate. Ayun lang yung almonds lang. Kasi total naman yung isang box niya na macadamia, di ba naubos ko na. Kaya kay mama na lang yon. Total naman mga mami, si mama nag-birthday ng November 19 and wala talaga ako naibigay sa kanya. Dati kasi kahit 500 na bibigyan ko yan pang choking niya. Pero etong November talaga wala ako naibigay sa kanya. Tamang bati lang.
So kung napansin nyo kanina mga mamis, yung isang side may pancake, yung isang side naman may mga noodles. So yung mga noodles para yun sa tatlo kong pamangkin na malalaki naman na nakatira dun sa bahay ni mama. Tapos yung may pancake naman mga mamis, para naman yun dun sa dalawa kong pamangkin na wala nang ang nanay, na dun nakatira naman sa lola nila. Pero malapit lang din naman yun dun sa mama ko. Hindi lang talaga sila dun nakatira sa mama ko kasi nga dun sila nasanay na nakatira dati sa lola nila. Nung dati kasi mga mamis, na una akong binigyan neto, yung pancake, ibinigay ko naman yun dun sa tatlo kong mga pamangkin. So para makatikim naman yung dalawa kong pamangkin, sa kanila naman ngayon yung pancake. Pagdating naman sa mga pamangkin ko mga mamis, wala namang selosan yan mga yan. Wala silang bakit si ganito, may ganyan sila, bakit si ganito, binigyan mo ng ganyan. Kasi ako naman mga mamis, alam na or kilalang kilala ako ng mga pamangkin ko. Kapag ako talaga nagbibigay or kami ni daddy nagbibigay, alam talaga nila na pantay-pantay, lahat meron, lahat makakasama pag aalis kami, ganun. Dapat nga talaga, nung mga nakaraan ko pa ito ibibigay, nung mismo pagkatanggap ko na itong mga pasalubong na to, kinabukasan sana magbibigay na ako sa kanila. Pero ang problema, hindi ko nga maasikaso kasi nga hindi naman ako pwede basta-basta umalis kasi nga wala mag-aasikaso or magabantay kay Atina, tapos si daddy papasok pa sa trabaho, tapos yun pa may pasok din si Atina. Nung araw kasi na to mga mamis ay walang pasok sila Atina, tapos gabing-gabi na ang alis ni daddy, kaya makakaalis ako ng mga after lunch. Ito at natapos ko nang hati-hatiin yung mga ibibigay ko para sa mga pamangkin ko at kay mama. So kinubos ko muna tong candy tapos natulog na ako. Fast forward tayo mga mamis, kinabukasan na nga to at after lunch na to. Naghilamos lang ako mga mamis, hindi na ako naligo kasi bago naman talaga ako matulog, naligo na ako. Hindi lang halata mga mamis pero bago naligo ako no. At hindi na rin ako magpapalit ng damit kasi alam niyo naman ako hinayangin talagang magbihis-bihis ng mga damit. Lalo na nga doon lang naman ako punta sa bahay nila mama. Tapos sobrang saglit lang talaga ako doon. Talagang ito lang yung gagawin ko. Ihahatid ko lang talaga tong mga ibibigay ko sa kanila. Tapos uuwi na rin agad ako kasi nga hindi pwede akong magpagabi doon dahil hindi ko kasama si Atina tapos may pasok si daddy sa trabaho. Bali nagsuot na lang ako ng pants mga mamis at hindi lang ako nagpalit ng damit. At hindi ko na hinubad yung cycling ko para nga pagbalik ko dito sa bahay, hubarin ko na lang yung pants tapos diretso higa na ulit. O diba? Ito na yung pinaka-forma ko mga mamis. Ganito talaga yung mga gusto kong suotan. Hindi na ako magdadala ng sarili kong bag mga mamis kasi malaki naman tong eco bag na dala ko. Pwedeng ilagay ko na lang dito yung wallet ko. Tsaka bukod doon, pamasahe lang naman talaga yung dala ko, 150. Pero wala pa sa 100 yung pamasahe ko kasi 25 lang naman yung jeep, balikan 50 pesos. Tapos sa tricycle balikan 12 pesos, 24 pesos. Bali 74 pesos lang naman yung pamasahe ko. So fast forward tayo mga mamis, hindi lang ako nakapag-video habang nasa biyahe ako. At andito na ako sa bahay ni mama. At buti na lang talaga mga mamis, sinobrahan ko pa yung dala kong chocolate. Hindi ko na naipakita sa inyo pero bago ako umalis, kumuha pa ulit ako ng mga chocolate kasi nandito pala tong isang pamangkin ko. Ito kasi talagang lalaki na to, hindi ko talaga dapat yung bibigyan ng chocolate kasi bawal sa kanya mga mamis kasi sobrang hyper niya. Pero dahil nandito siya, syempre nakakaawa naman kung makikita niya, bibigyan ko yung ibang pinsan niya tapos siya wala, baka umiyak. Kaya pinatikim ko lang. Buti na lang yung iba ayaw niya, isa lang yung nagustuhan niyang chocolate tapos umayaw na siya sa iba. Tapos ito, dumating na rin yung isang bulinggit kong pamangkin. Galing kasi to sa labas kasi galing nga doon sa birthday yan. Pinauwi lang kasi nga nandito ako at may dala nga akong mga chocolate. So inantay ko lang talaga siya tapos gusto ko lang makita yung mga reaction nila na nakakita sila ng maraming chocolate. Kung gaya ko ba na sobrang saya or dededmahin nila. Pero kung nakita nyo naman mga mamis, hindi rin sila mapakali kung ano yung uunahin nilang kainin sa mga dala kong chocolate. Bale, itong isang plastic, binuksan na itong lalaki kong pamangkin. Kasi nainggit siya dito sa isang bulinggit na may kinakain na parang gummy na nasa stick. Sakto naman, meron yung isang plastic kaya sabi ko, kunin na lang niya yung nandoon. Total, isa lang naman yun. Kaysa naman agawan niya yung bulinggit or umiyak siya. Kaya ay na lang, pinakuha ko na lang sa kanya yon. So, yun lang talaga yung punta ko doon mga mami. Sinatid ko lang talaga yon. Tapos, umuwi na ako. Bumiyahin na agad ako. Gusto ko pa nga talaga sanang magtagal doon. Tumambay muna. Makipagchismisan muna sa mga kaibigan ko. Kaya lang ngayon nga, kailangan ko lang umuwi dahil papasok na si daddy sa trabaho at wala magbabantay kay Atina. So, fast forward tayo mga mami. Andito na ako sa bahay. At pag uwi ko nga, nagbad lang ako ng pants na suot ko. Inilapag ko muna yung eco bag doon sa lamesa. Tapos, nagpunta agad ako sa kwarto ni Atina. Kinuha ko yung mga uniform niya kasi kailangan kong laban dahil kinabukasan may pasok siya.